call upon the SP Pro Tempore, paano kayo in-instruction na ni Mayor Alice that time na magpatulong kay Ms. Cheryl maghanap ng notaryo? Tumawag po siya, Your Honor. Tumawag sa telepono. Yes po. Nasaan siya noon nung tumawag siya sa telepono? Ay, hindi ko po alam, Your Honor. Hindi nyo alam? Hindi po. Talaga, nagsimula na kayong magsabi ng totoo ha. Ipagpatuloy nyo yan ha. Huwag kayong magsimula sa totoo and then mamaya magsisinungaling din. Okay. Tulad ng ibang mga principal nyo rito. Yes, Miss Kath, okay? Madam Chair. Yes, SP Pro Tempore. Madam Alice, totoo ba yung sinasabi ng iyong secretary na tinawagan mo siya para tawagan si Cheryl? Hopping. Sen, I think meron na po akong na-file po na kaso po sa akin sa DOJ po. So, Tinatanong lang ni SP Pro Tempore kung yung tungkol sa tawag nyo kay Miss Kath para magpahanap ng notaryo. yes po, Your Honor. Did you call her? May na-file na po, kaya I invoke my right po. Is that an incriminating question? I don't think that is an incriminating question. Ano ba yung kasong sinasite nyo sa DOJ na Ano case? incriminating kung sagutin nyo yung tanong ni SP Pro Sige na, Tempore? attorney, wag mo nang pigilan yung kliyente mo na Regarding po sa DOJ po, human trafficking po. So paano konektado ang human trafficking case doon sa kung tumawag kayo kay Miss Kath para magpatulong kay Miss Cheryl magpahanap ng Regarding notaryo? po doon sa yung notary po. Well, whether you're in the country or not, pwedeng guilty kayo sa human trafficking. Simpleng tanong kung tinawagan nyo nga ba si Miss Kath. Tinawagan nyo ba si Miss Kath? I invoke my rights po. Miss Kath, matanong lang kasi mamaya may tanong din kami tungkol sa mga lookalikes eh. Ikaw ba yung pumirma sa affidavit ni Guo Huaping? Kasi remember yung binasa ko mga bahagi ng affidavit, sinabi nung affiant kay Miss G, hindi pa ito pirmado itong affidavit, papirmahan dun sa affiant, no? Kay Alice Leal Guo daw. And then meron lang nagbaba ng bintana, pero sa malayo kumaway, akala niya si Alice Leal Guo. Then pagbalik ni Miss G ng dokumento sa kanya, pirmado na. Ikaw ba yung pumirma sa affidavit? Kasi alam namin wala na si Guo Huaping sa Pilipinas noon. Hindi po, Your Honor. Hindi kayo ang Hindi pumirma? I'm reminding you to Yes. keep on speaking the truth ha, tulad Yes, ng po. simula nyo kanina. Madam Chair, sigurado ka ba na si Alice Go yung tumawag sa'yo over the phone? Yes po, Your Honor. Sigurado ka? Opo. Ano yung specific instruction niya sa'yo? Tinawagan niya po ako. Tawagan ko daw po si Ma'am Che kung may kilala daw po na lawyer na magnonotaryo po. Okay, Madam Alice, wala ba kayong kilalang abogado sa teritoryo mo, sa Bamban? That is a simple question. Do not ask yung lawyer. Guo Huaping. Sen, I refuse to answer po. May kaso na po That final is po not sa an akin. incriminating question, Madam Alice. Tinatanong ko lang kung wala ba kayong mahanap na abogado sa teritoryo mo. Mayor ka dun eh. Imposible mo abogado dun. Regarding po kasi dun sa question niyo po na lawyer I'm po just asking if there are lawyers in your town. May mga abogado ba sa Bamban? meron naman O, po. bakit tinawagan mo pa si Kat at inutusan mo tawagan si Cheryl para maghanap ng abogado? Why not in Sorry your po, I own refuse to hometown? answer po. Ha? Sorry po, I invoke my right against self-incrimination po. Dahil ba alam ng buong bayan ng Bamban na wala na kayo doon? Kaya nagpahanap kayo ng abogado sa labas? Dahil may na-file na po na kaso po, I invoke my right po. Sorry. Dahil may ipapagawa siyang illegal. Senator Joel. Miss G, sino yung nasa van noon nung pinapipirma yung affidavit na hindi pa pirmado ni Alice Leal Guo? Sino yung nasa van? Good morning po, Your Honor. Morning. Wala namang pong fan, Your Honor, actually. No, sabi ng affiant namin na pinagkakatiwalaan na namin dahil nagsasabi na ng totoo mula sa simula. Na napansin niya yung affidavit, di umano ni Alice Leal Guo, walang pirma. So, binalik niya sa'yo, sabi niya, Miss G, papirmahan niyo to. Then, dinala niyo sa isang taong nakasakay sa van, nabukas siya ng bintana, kumaway dun sa affiant, ibinalik mo daw, binalik mo. Kasi dun sa natanggap din namin kopya ng affidavit, pirmado na, bigla eh, magic. Sino yung nasa van noon? Your Honor, unang-una po, nandito po ako para magsabi po ng totoo. Hindi po para anuhin yung kasinungaling. Okay, mabuti. Yes po, So Your kung Honor. hindi van man yun, kung anong sasakyan, it doesn't matter. Sino yung tao sa sasakyan? Your Honor, ganito po yung kwento. Tinawagan po ako ni Kat. Ang sabi po ni Kat, may instruction daw po si Ma'am Alice na i-meet ko po yung tao Mhm. doon sa Kapas po. Sinong tao yun? I think po yung tao na yun is yung, hindi ko lang po sure, is si Kadante po. Kadante, po. yes, Siya po tama. yung tao. Opo. Okay. Ang instruction po ni Ma'am Alice is, i-meet ko po, kasi naghintay na po siya ng mga ilang oras. Totoo. Opo. Sabi po ni Kat sa akin, i-meet ko daw po sa Kapas para mag-lunch. Kapas Tarlac. Yes po, Your Mhm. Honor. Para mag-lunch po. Dinala ko po siya sa isang restaurant po sa, I think, Kapas or Concepcion po. Anong restaurant yun? Pwede po bang sabihin, Your Honor, yung... Sorry? Pwede pong banggitin. Yes, of course. Restaurant yan. Ano yan? Rustica Kapas. Rustica Opo, Kapas. Hindi ko po sure Okay. yung address, Your Honor. Rustica is Okay. in Concepcion. Parang po, hindi ko po Concepcion. sure. Sorry po. Okay, Yeah. tapos? Ngayon po, nag-lunch po kami doon. Tumawag po sa akin si Kat kung pwede pakuha mo na sa driver mo yung affidavit. Mhm. Yun po yung totoong kwento, Your Honor. Pero yung sinasabi po na van at merong pong kumaway doon sa van Mhm. is hindi po totoo. Bali po, Your Honor, Saan kinuha yung affidavit? sa bahay po nila Kat kinuha ng driver. Babahay ni Tama po. Kath? Yes po. Tapos? Yung nangyari po, Your Honor, never pong na-meet ni Kat yung Kadante. Ako Mhm. lang po yung na-meet ni Kadante that time. Mhm. Yun po, Your Honor. Tapos hindi po totoo na yung documents po ay sinabi po sa akin nung Kadante na hindi pa po siya sign.
Sorry, Miss Gia, kasi naniniwala na kami kay Kadante. At pinakita ko nga yung kanyang affidavit na may pagpapayag ng kanyang abogado. So hindi lang si Kadante, pati yung abogado niya ay naninindigan sa katotohanan ng kwento niyang iyon. Yes po, Your Honor. Pero ako po, So Your bakit Honor, kami dapat maniwala sa iyo kaysa kay Kadante? Opo. Ako po personally, Your Honor, inutusan lang po ako ni Kat. Mhm. Yung documents po na yun, Your Honor, is kumain kami sa Rustica. Mhm. Ngayon, dumating po yung driver ko po na dala na po niya yung affidavit. Signed na ba yung affidavit? Pumasok po ako sa sasakyan, Your Honor, yung gamit po na ng driver, which is nandun po yung affidavit. Signed na ba yung Yes affidavit? po, Your Honor. Sinong nag-sign ng affidavit? Hindi ko po alam, Your Honor. Nakita mo bang sinign yung affidavit? Hindi po, Your Honor. Signed na po yung documents. Then tinignan ko po yung documents po mismo doon. Tinawagan ko po si Kat to confirm kung ito po yung ibibigay ko kay Kadante. Pwede mo lang Ibang-iba yung kwento. SP pro tempore. Yung petsa lang. August Anong petsa 4 nung pinirmahang affidavit? Nung binigay ko po kay Kadante is August 14 po yata. August 14 po. 14. Ang affidavit na meron kami kay Kadante na ipinakita ko kanina, September... No. August 13 or 14? Oh, pero ito. Okay, August 14. Anong petsang sinabi mo, Miss G? August 14 po, Your August Honor. 14. Opo, Madam Chair. Okay. Sige, babalikan namin iyan kasi importante sa amin yung kwentong yan at yung pagkapirma o hindi pa pagkapirma ng affidavit at sino ang pumirma niyan. Kasi yung panahon yun, alam namin, wala na dito sa Pilipinas si Guo Huaping. Yes, And I'm reminding you, Miss Gia, tulad kay Miss Kat, magsabi kayo ng totoo. Kasi hindi rin kayo ang aming target, tulad ni Miss Cheryl sa pagtatanong na ito. Gusto namin i-establish ano yung mga ginawa ng mga principal ninyo. Pero pag nagsinungaling kayo sa committee namin, pati kayo madadamay, pati kayo mapaparusahan. Mayor, ituloy ko po, Can I just, related question kay Senator Yes, Joel. kay Miss Kat, no? Kasi para lang ma-establish, Madam Chair, yung pagtawag ni Mayor Alice sa kanya. Miss Kat, nung tinawagan ka ni Mayor Alice na naghahanap ng abogado outside Banban, ang instruction niya sa iyo ay kausapin si Miss Cheryl dahil may abogado kang hahanapin. At alam mo ba, by that time, nawala na siya sa bansa? Hindi po, Your Honor. Alam mo ba na yung pinapagawa sa iyo ay hindi ka ba nag-isip? Ang daming abogado sa Bamban, bakit maghahanap sa ibang lugar ang abogado? Ang alam ko po, Your Honor, dahil pag nakita pa lang po yung name ni ma'am, ayaw na po ng lawyer. Kaya direct instruction po si ma'am, natawagan ko po si Ma'am Che. Dahil walang lawyer na gagawa nung gustong pagawa ng iyong principal. Is that a correct statement? Siguro po, Your Honor. You think it is because otherwise, you would just probably tell your principal na, ma'am, bakit pa tayo hahanap sa iba at lalayo tayo? Hindi mo na ginawa yon sapagkat alam mo rin, walang gagawang abogado na gusto ng iyong amo. Is that correct? Yes po, Your Honor. Tsaka yun po yung instruction niya, sumunod lang po ako. Yes, the instruction na sumunod ka. And I wanted to protect your rights dahil sinabi mo, instruction ng amo mo, parang wala kang magawa kung hindi sumunod. Kahit alam mo na parang hindi tama itong gagawin mo. Is that correct? Your Honor, wala pong ganun na inisip ko po na hindi tama. Alam mo tama yung gagawin mo? Kasi inutusan niya lang po ako, Your No, but Honor. this is my question now. If you don't want to answer my previous question, alam mo ba na tama yung gagawin mo na magpapirma, na magpanotaryo sa isang abogado na alam na wala, hindi humaharap yung affiant doon sa abogado at sasabihin ng abogado, subscribe and sworn before me. Hindi ko po alam yun, Your Honor. No, but you know very well na wala yung affiant para pirmahan yung pagnotaryo na yun. Kaya nga ikaw ay tinawagan ng iyong amo. Yun din ang tanong ko, Senator Joel, Miss Kath, Miss G, alam nyo ba noong araw na yon na wala na sa Pilipinas si Guo Hindi Huaping? po, Your Honor. Ikaw, Miss G, alam nyo ba na wala na dito si Mayor Alice sa Pilipinas noong araw na po, yon? Your Honor. Keep on telling the truth, ha? Ngunit alam nyo na espesyal itong pagkakataon na ito. Espesyal, hindi to ordinaryo. Kasi nandun kayo sa dilim, kasi hindi humaharap yung amo ninyo para inotaryo ang isang public document. Alam nyo yun, Miss G, Miss Kat. And ang buong punto kasi ng pagpapanotaryo ay siguraduhin yung pumirma. Ha? Ang abogado places himself or herself on the line para sabihin, itong pumirma ay talagang nandito pa. At alam na po namin na hindi totoo yung pagnotaryo dito. This is already proven. Kaya makakatulong kayo kung sasagot kayo ng katotohanan. Hindi kontra sa alam na namin, na-prove na namin in earlier hearings. Pakisagot yung tanong ni Senator Joel. Sorry po, Your Honor. Ano po yung... Sorry po. Sorry. Alam nyo yung espesyal, yung arrangement. Alam nyo na espesyal. Kasi kung hindi, kahit kanino pwedeng iutos ni alias Alice Go. Kahit kanino. Pero kayo yung pinagkakatiwalaan kasi kayo yung traveling bodies eh. Kayo yung pinagkakatiwalaan niya na gumawa nitong bagay na ito. Na kahit wala siya, inonotaryo yung dokumento. Alam niyo yun. Para sa amin po, Your Honor, isang empleyado lang po kami. Sumunod lang po kami kung ano po yung instruction sa amin. Regarding naman po doon kung alam po namin. Actually po, yung totoo po, hindi po talaga namin alam kung nasan po si ma'am. At kung So hindi nyo rin sigurado na nandito pa siya sa Pilipinas noong araw na yon? wala po talaga kaming alam. Hindi Your kayo Honor. nagtanong? Hindi po, Your Nung Honor. kinausap ka, nung tinawagan ka sa telepono, I'm sorry, Madam Chair. SP pro Nung tempore. tinawagan ka ni, sinasabi mo tinawagan ka ni Alice Go, hindi ka nagtanong kung nasan siya. Hindi po, Your Honor. Bakit? Wala rin po ako sa posisyon para tanongin kung nasan po siya. Pero nung mga araw na iyon, alam nyo ba na naghahanda na siyang umalis? Bago nung mga araw na Hindi yun? po, Your Honor. Okay, babalikan po namin kayong dalawa. Pero balikan ko po si Mayor sa mga... Yes, related question from Senator Sherwin. Related question before we veer away from another topic. May mga napuna lang ako, Madam Chair. G, kanina sabi mo na nung nagkita kayo ni Kadante, wala pa sa iyo yung dokumento. Wala pa po, Your Honor. At pinabalik mo saan?
yung driver mo para kunin yung Sa dokumento? bahay po nila. Kasi ang instruction po, Your Honor, i-meet ko po si Kadante para mag-lunch po. Kasi So saan nanggaling yung dokumento? sa kanila po, pinakuha po ni Kat sa So kanila. hawak ni Kat yung dokumentong signed. Yes po. Pagdating sa'yo, nakapirma na, Yes di po, ba? Your Honor. Opo. Kat, nasa iyo yung signed documents? Yes po, Your Honor. Pinakuha po ni ma'am. Saan nanggaling yung signed documents? Tumawag po siya, Your Honor. Ang sabi po niya, punta daw po ako sa bahay niya, may kukunin po isang brown envelope. Nung Okay. nakuha ko na po yun, nag-message po ako sa kanya kung ano pong gagawin ko doon. Saan bahay yun? Sa QJJ Farm po, yun sa bahay po niya mismo. Saan yun? Give Sa me the Bamban address. po. Sa Bamban? Anong barangay? Virgen de los Remedios po. Virgen de los Remedios. Remedios. Opo. Doon mo kinuha. Kanino Yes, mo kinuha yung dokumento? Nasa drawer po niya, Your Honor, sa room po niya. Nasa drawer lang yung dokumento. So pumasok ko lang sa kwarto niya, kinuha mo lang yung dokumento Yes doon. po. Ganun kasimple lang? Yes po, Your Honor. Yun po yung ano niya. Tapos nung nakuha ko na po at Your Honor, tinanong ko po siya kung ano pong gagawin ko. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last page nung affidavit po niya. Okay. Paano ka nakapasok doon? Pinapasok ko lang, may gwardiya ba? May boy? Paano ka nakapasok sa Hindi po nakalock, Your Honor. hindi walang tao sa bahay? Wala po, Your Honor. Ang tao po sa QJJ Farm is 3 na lang po. So walang tao sa bahay, nakapasok ka sa gate, umakyat ka ng kwarto, binuksan mo yung drawer, nandun yung dokumento. Yes po, yung isang brown envelope po. Instruction siya ni Guo Huaping. Yes po, Your Honor. Kaya Guo Huaping, Madam Chair, if I can pursue that Senator Sherwin, with your Guo Huaping. permission. Saan nanggaling yung dokumentong yun? Your Honor, yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago pa ako umalis. Na-sign mo yung bago ka umalis. Gawa na ba yung affidavit? Opo, partially, may natapos na po. Pero hindi pa na-file yung case. Opo, hindi pa po na-file. Ay, na-file na po, pero Hindi Ano ba talaga po? Na-file na or hindi pa na-file na-file? Hindi pa na-file yung kailan mo sinign yung document bago ka Sinign umalis? ko po yung last page po bago pa ako umalis. Umalis ka first week of July. July 1st week, opo. Bago Pero wala po pang na-file na case nun. na-sign ko po yung last page po bago pa ako umalis po, Your Honor. Binasa mo ba yung counter affidavit? Regarding po doon sa question po, I invoke my right po. With all due respect, Senator. SB Pro Tempore. Senator, Madam Chair. Sino nag-prepare ng counter affidavit mo? Lawyer po. Yeah, I know. Sino nga? Law firm? Opo, law firm. Ano law firm? At yun sa abisado po. Gana at yan sa Avisado Law Offices. So, nung prepare ng lawyers mo ito, itong law firm mo to, alam na ng mga lawyers mo na wala ka na dito? Hindi po. What do you mean hindi po? Alam nila nandito ka? Samantalang wala ka na talaga? Hindi po namin Paano mo pinag-usapan. napirmahan nito na wala ka? Yung last page po, napirmahan ko po siya bago pa ako umalis. Hindi, ang date dito, August 14, no? Oh, August 14. Kailan mo pinirmahan itong affidavit? Counter affidavit? Hindi ko po maalala po yung exact date bago pa ako Laging umalis hindi po. mo maalala. Tagal na yung katagang hindi mo maalala. Kailan? Your Honor, hindi ko na po talaga maalala. Ano yung nakalagay exact date dito sa counter affidavit mo, August 14? Kailan ka tumakas? po. Your Honor, meron pa akong case po sa immigration po. Kailan ka Refuse po tumakas? answer po. May case na po ako sa Madam Chair, if I may immigration. ask, Yung sinabi niyo, yung dates niya, Guo Huaping, na pinirmahan mo yung counter affidavit bago ka umalis. Kailan yon na umalis ka? Bago pa ako umalis po. First week po ng July, di ko po maalala po yung exact date po. First week ng July. First week of July. Madam, Na wala Madam pang Chair, case. first week of July daw siya umalis. Pinirmahan daw niya ito last page. Nakalagay dito, in witness whereof, I have here to affix my signature this August 14, 2024 in the city of, malabo to San Jose Del Monte. And the foregoing allegations are true and correct to my knowledge and available. Paano mo napirmahan ito? Sinasabi mo napirmahan mo ito last page. Wala ka na rito sa bansa. Umalis ka po ka, July. Nahuli ka, September. Kailan mo siya nahuli sa Indonesia? September. September 5. Paano mo napirmahan ng August 14 to? Knowing fully well na itong mga abogado mo, alam na wala ka na rito. Paano So ka ibig sabihin, July pa lang, nung umalis ka, hinanda mo na yung last page na yan na pirmado mo para ikakabit na lang ni Ms. Kath doon sa counter affidavit mo na later on na compose. Madam Chair, may kaso na pong binigay po sa akin ng DOJ po. I invoke to... Your right against self-incrimination. Pero di ba, common sense, Guo Huaping, kung aalis ka ng July, maghahanda ka ng signature page para ikabit sa counter affidavit na in-instruct mo kay Ms. Kath na ikabit, kahit by August pa, isasabit yung counter affidavit na yun. Di ba? Common sense, kunyari ibang tao pinag-uusapan natin. Di ba? Ganun yun. Wala na kayo nung August eh. Wala na yung taong yun nung August. Right? Madam Chair, maybe we can ask attorney if her lawyer is present. Attorney Avisado, nandito ba? Nandito ba, Comsec, si Attorney Afisado? While we're waiting, Madam Chair, Senator may I Joel. just put into the records, Madam Chair, yung binanggit ni alias Alice Go, pumipirma po siya ng dokumento, according to her, in her own words, last page, without knowing what's inside. That's what she said, Madam Chair. She also said na hindi niya alam kung ano yung, hindi pa tapos yung pong affidavit pero pinirmahan na niya. So, I just want to put that on record, Madam Chair. Yes, Senator Joel. Andito na po ba sa floor si Attorney Attorney Afisado? Sir, kayo ba yan? Yung umupo dito sa floor?
Ano, hindi yung gentleman sa kanan ni Attorney David. Kayo ba, si Attorney Abisado, sir? Yung may salamin? Hindi kayo. Hindi, siguro, Is Attorney Abisado here? Attorney Stephen, were you one of the lawyers who prepared this affidavit? No. Attorney David, please. Resource person naman po kayo. But you were not. You were not, So, sino pong you nandito were not a who party to prepared this. the affidavit? Who prepared this? Sir, have you taken your oath, sir, during this hearing? Hindi pa po. Comsec, paki-administer yung oath ng ating resource person. Please raise your right hand and repeat after me. I, please state your name, I, Attorney Rayan ko, do solemnly swear do solemnly swear that I will tell the truth, that I will tell the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth and nothing but the truth to this committee. to this. Thank you. Salamat, Comsec. Attorney Ko, did I hear that correctly? Salamat, Attorney. The question of SP Pro Tempore. Attorney, associate ka ng law firm nitong Atienza, I'm a junior partner, Your Honor. Atienza, Abisado Law Offices? A junior partner of the Alright. firm, Your Honor. Were you instrumental in preparing this counter affidavit? Yes, Your Honor. Okay. It says here that Alice admitted that she signed the last page 15, if I'm mistaken, of the counter affidavit. All right? Is it true? Your Honor, if I recall it correctly, we sent the draft of the counter affidavit last August 14, Your Honor, Where? to her secretary, Ms. Kat Salazar. Okay. August 14. Saan mo pinadala yung counter affidavit para pirmahan ni Miss Alice? Your Honor, pinakuha niya po sa akin yung brown envelope po. No. I'm asking you. Pinadala nyo, no? Pinadala nyo kay Kat para pirmahan ni Alice. Am I correct? Yes, Your Honor, that's correct. And if I may, SP Pro Tempore, and sa pagkaalam nyo, sa araw na yon na pinadala nyo yung draft counter affidavit kay Ms. Kath para maaprubahan, mapirmahan ni Alice, ni Guo Huaping, nasan si yung kliyente nyo at that point in time? We have no knowledge of her whereabouts, Your Honor, at that time. I find that very difficult to believe. SP Pro Tempore, it's Ms. Kath. So, nung pinadala ni na attorney ko sa inyo yung draft counter affidavit, anong ginawa niyong sunod? Pinrint ko po kasi pinaprint po ni Ma'am Alice. And then, Nung pagkakuha ko po ng brown envelope, una po, kinuha ko po yung brown envelope sa bahay po niya. Tapos po, pinrint ko po yung sinend sa akin through Viber po, nung affidavit po niya. Inattach ko po doon yung sign page po. so hindi nyo na pinabasa kay Guo Huaping yung draft counter affidavit? Sinend ko din po sa kanya, Your Honor. Saan nyo pinadala sa kanya? Sa WeChat po. Ibig sabihin, WeChat? Hindi yun karaniwan or malawakang ginagamit dito sa Pilipinas. Nasaan siya nung araw na yun na pinadala nyo yung counter affidavit ni na attorney ko sa kanya via WeChat? Your Honor, hindi ko po alam kung nasan po si Ma'am. Pero pag nandito kayo dati ni Guo Huaping sa parehong nasa Pilipinas kayo, hindi naman kayo gumagamit ng WeChat, di ba? May pa po, nakakausap ko na po siya sa WeChat. Sa WeChat. Yes po. Pero nasan siya nung May, nung WeChat ang ginagamit nyo? Alam ko po dito sa Manila. Sa Naka-check-in Manila. po siya sa hotel. Naka-check-in sa hotel. Pero pag bumabiyahe siya sa ibang mga bansa, ay WeChat ang ginagamit nyo. Messenger po. Messenger. Yes po. So nasan siya nung araw na yun na pinadala mo sa kanya yung counter affidavit via WeChat? Hindi ko po alam, Your Honor, kung nasan po siya. I'm Senator just a bit confused Joel. because you said kanina, Kat, kinuha mo yung envelope sa bahay ni alias Alice at signed na. Ngayon, ang bagong istorya ay, other than the envelope, ikaw ang nagprint ng counter affidavit. Yes po, Your Honor. Bali yung nasa envelope po is sign page lang po siya. Wala po yung kabuuan po na affidavit. Okay. So nandun yung sign page. Tapos, iba na tong dokumento na ipiniprint mo from the sign page inside the brown envelope. Tama? Your Honor, yun po yung instruction niya. Kasi I'm not asking about the instruction. In your personal experience, yung brown envelope na sinasabi mo, meron ng prepared, signed document na nandoon sa loob ng brown envelope. Yes po, Your Honor. Tapos, may ginawa ka ngayon na as instructed to you by alias Alice, Yes po. na i-print yung counter affidavit at from the counter affidavit na pinrint mo, kinuha mo ngayon yung signed document sa brown envelope at yun ang inattach mo Yes po, Your Honor. dun sa pinrint mo. Tingin mo tama yung ginawa mo? Your Honor, yun po kasi yung instruction po ni Ma'am. So, hindi mo alam kung tama yung Yes ginawa po, mo. hindi ko po alam. Ipa-follow up ko lang yung question ni Madam Chair sa'yo. Ikaw, Kat, bilang secretary ni alias Alice, Guo Huaping, nakapagpanotaryo ka na ba? Dati? Hindi po, Your Honor. Example, affidavit of laws, certifications for government. Hindi ka nautusan kahit kailan, buong buhay mo as the secretary of alias Alice, hindi ka nakapagnotaryo. Hindi po. Hindi niya po ako inutusan before po. So ngayon ka lang Yes inutusan po. niya. Yan po yung first time po na kino-ordinate po niya sa akin. Yun lang ha, Regarding po yun sa lang Kat, notaryo. minsan kahit na sumusunod ka lang, alam mo na hindi yun ang ang pinirma niya nandun sa loob ng brown envelope, kinuha mo tapos inattach mo dun sa bago. Parang hindi yata tama yun, di ba? Hindi mo ba naisip yun? Your Honor, pasensya na po. Sumunod lang po ako sa instruction po ni Ma'am. Sige, thank you, Madam Chair. Madam Chair. Salamat, Senator Joel. Yes, SP Pro Tempore. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho kay Alice? Since 2017 po. Simula nung, Ah, hindi ba siya mayor? Opo, yes po, Your Honor. Anong trabaho niya? Anong Secretary, trabaho mo sa kanya? secretary po sa farm. Farm? Anong Yes, po. farm? Hindi po sa personal po. Sa farm po. Sa piggery po niya. Piggery? Yes po. Okay. Mabalik lang, attorney ko. Senator Joel, can I just ask lang Senator Joel. yung ano lang, yung sabi mo, secretary ka dun sa farm. Yes, po. Just one farm?
Yes po. O lahat ng mga negosyo niya? QJJ Farm po. Yun lang? Yes po, Your Yun lang Honor. ang iyong, hindi ka rin naging empleyado ng LGU, ng Bamban, Municipality of Bamban. Meron po akong isang PDS po sa munisipyo po ng Bamban. So LGU Ano yung ka rin. PDS? Isang PDS po. Binigyan po ako ng isang PDS po. Personal Job, data sheet. yes, job order po. O job order. Yes So po, naging Your empleyado ka rin. Kaya Ikaw din, binigyan, G, empleyado ka rin ng Bamban? Ah, Ng munisipyo ng Bamban? yes po, Your Honor. Nung una po is secretary po ako ng farm sa QJJ Farm po. Pero nung nag-mayor na po si ma'am, ako po yung dinala niya po sa munisipyo. Additional kaso ito, Madam Chair. Ginagamit yung empleyado ng munisipyo. Salamat, Madam Chair. Yun na nga, Thank you, Senator Madam Joel. Chair. Salamat. And yes, Senator Sherwin. Sorry, Madam Chair, for interjecting again. I know it's your time. Just to pursue this topic, Madam Chair, kasi maraming inconsistency. I heard from Guo Huaping na pinermahan mo itong affidavit before you left. And I'll show the slide. Ito ba yung pinermahan mo bago ka umalis? I will show the... Okay, flash lang. Ito ba yung pinirmahan mo? Ito ba yung pinirmahan mo, Miss Go? Go Hopping. Ito ba yung nakita mong nasa brown envelope? yes po, Your Honor. Ito yung nakita mo sa brown envelope? Yes po. So ito yung sinabi ni Guo Huaping na pinirmahan niya bago siya umalis. Tama? Miss Go? Sen, ako po yung pumirma. Yung date po, hindi ko po alam po yung sa date. But Madam Chair, ang conclusion ko, personal conclusion ko dito. First, nagsinungaling si Attorney Galicia. No? Dahil hindi ito pinirmahan sa harap ni Attorney Galicia. Definitely nagsinungaling siya at dapat siyang kasuhan rin ng DOJ. Number two, itong ganitong document, abogado nagpre-prepare nito eh. At prepare ito first week of July, yung alleged escape ni Guo Huaping. So ang ibig sabihin, yung mga abogado niya, alam rin na aalis siya. Kasi pinirmahan niya in advance eh. Final yung counter affidavit, August 14, pero pinirmahan niya first week of July, the last page. Typically, typical sa atin yan, pag ginawa yung counter affidavit, babasahin mo muna bago mo pipirmahan. Diba? Nagko-correct pa nga tayo along the way kung tama yung ginagawa. Pero obviously dito, alam na nila na aalis siya, kaya kung tama yung kwento ni Guo Huaping, pinirmahan niya ahead of time ito. At alam ng abogado niya, at least meron silang idea, kasi bakit naman yung pipirmahan ahead of time? To almost 1.5 ahead of time. Diba? Tanungin natin si Attorney Maybe we Ko. can ask Attorney, Attorney alam nyo ba na paalis na yung kliyente nyo, si Alice Tiago o Guo Huaping? Nung maaga niyang, a month and a half early nga, sabi ni Senator Sherwin, niya hinanda yung kanyang signature page sa later nyong ida-draft na counter affidavit. Your Honor, we really have no knowledge, Your Honor. In fact, Your Honor, we were only able to finalize the counter affidavit last August 14, on the same day that we forwarded the same to her secretary, Your Honor. At bakit nyo forward pa kay Ms. Kath? Bakit hindi diretso kay Guo Huaping na siya naman yung kliyente nyo? Your Honor, Ms. Kat messaged us requesting if we can forward the draft counter affidavit to her so she could print and have it signed by Mayor Guo, Your Honor. Hindi ba mas regular na directly from the law firm or the lawyers to the client para hindi nadadaan pa sa secretary? Kayang-kaya nyo namang mag-print sa office nyo, I'm sure. Yes, Your Honor, but that was the request of our client through her secretary. But Madam Chair, just one, Senator Madam Chair, Joel. what is more important is that you discuss, Madam Chair, kung ano yung laman ng affidavit. Hindi ba ikaw yung lawyer? Hindi ba duty mo yun para i-discuss sa iyong kliyente yung nilalaman ng affidavit na hinihanda mo? And in fact, Senator Joel and Attorney Ko, sobrang sakto naman ang formatting ng affidavit na to. Saktong-sakto. So talagang signature page lang ang hinihintay na ikabit sa last page. Ganun ba talaga ang trabaho ng firm sa pag-draft ng counter affidavit para sa kliyente? Your Honor, if I recall it correctly, we sent the complete draft of the counter affidavit, including the signature page, Your Honor. No, hindi yun po ang nangyari. Chair. The signature page, iniwan sa brown envelope sa drawer na ikinabit lang ni Ms. Kath dun sa draft counter affidavit nyo na hindi nyo pinresent at diniscuss directly personally sa kliyente nyo. SP Pro Tempore. Attorney, how did you prepare the counter affidavit? Your Honor, we reviewed all the records, Your Honor. Did you consult Alice in the preparation of your counter affidavit? We had limited communication with the Honorable Mayor at that time, Your Honor. Why limited, Attorney We Ko? were just calling her, Your Honor. How were you calling her? Through cell phone, Your Honor. Pero bakit limited yung communication? Wala na siya dito sa Pilipinas. We had no personal interaction, Your Honor. Bakit walang personal interaction? Naghahanda po kayo ng counter affidavit sa kanya. Ibig sabihin, may active case na sa kliyente nyo. I imagine, pag may kaso na laban sa kliyente nyo, on the alert ang law firm. Bakit wala kayong direct or easy communication sa kanya noon? Where was she? Your Honor, at that time, actually, we also manifested in the DOJ that we were having difficulty communicating with the Honorable Mayor. That's why Why? we weren't able to finalize the counter affidavit, Your Honor. Why were you having difficulty communicating? Your Honor, we with her? were informed, Your Honor, na meron ho siyang death threat. That's why she refused to
have a personal meetings with us. So Ayan na we were naman only ang communicating through cell phone, Your Honor. Death threat. Galing ba sa law firm nyo? Yung isang death threat? Why couldn't she talk with you directly? Wala hong ganun, Your Honor. We were just informed na meron ho siyang mga death threats and hindi ho niya kayang makipag-meeting personally with us, Your Honor. That's why on na-delay ho yung pag-prepare and finalize ng counter affidavit, Your Honor. Usually ang mga law firm napakamaparaan para lang tulungan hangga't kaya yung kliyente nila. In fact, there was even media work that was able to be done, facilitated by the law firm, even when nasimulan na namin ang investigasyon dito sa Senado. Kaya ang hirap talagang paniwalaan na you cannot even explain to us bakit kayo hirap mag-communicate sa kliyente ninyo at a time na you already needed to submit a counter affidavit in her name. At talagang I cannot imagine na ang firm tatanggapin na hindi nyo mapresenta, maipaliwanag ang counter affidavit sa kliyente nyo and papayag kayong ikakabit lang ng secretary niya yung signature page. But yes, Senator Sherwin and then SP Pro Tempore. Ms. Guo Huaping, sino nag-prepare nitong page na ito para permahan mo? Sen, may kaso na pong sinampa po sa akin na invoke my right po. Kasi imposible ikaw mag-prepare nito. Abogado lang nakaka-prepare nito eh. Sinong abogado nag-prepare nito at pinirmahan mo 1.5 months ahead of the counter affidavit? Opo, Sen, may kaso na po final po sa akin na invoke my right against self-incrimination po. But Attorney Ko, don't you agree na abogado lang nakaka-prepare nitong ganitong, not an ordinary person can prepare such a document? I agree, Your Honor. Thank you, Senator Sherwin. Attorney ko, pwede bang tanungin lang nandito ba si Yusek T ng DOJ or sinong resource person from DOJ? Good morning, Madam Yes, Sen. good morning. Prosecutor Gatula po representing DOJ. Yes, Prosecutor Gatula. Under the new rules, notary is allowed if prosecutor is unavailable. Yes, Pwede Your Honor. po ba kayong mag-expound sa rule na to? Yes, Your Honor. Under the new rules po ng Department of Justice, the only time that a person can have the counter affidavit notarized outside of DOJ, Your Honor, if there are no prosecutors available. But considering, Your Honor, please, that this case, there are plenty available prosecutors, Your Honor, in the Department of Justice. So basically, Your Honor, the notarization of the counter affidavit is really without any effect, Your Honor, please. So talagang from the get-go, malabo po yung dinaan ng proseso nitong counter affidavit na ito. And actually, we don't even have to belabor the defects of the notary. We already know it's fatally flawed. And base sa pagpaliwanag nyo dyan sa rule na iyon, fatally flawed talaga. And ang totoong issue ay yung complicity. At babalikan ko rin ni Mayor Kalugay at yung contribution niya sa panloloko sa bayan. Salamat, Prosecutor Gatula. Yes, Madam Chair, Senator just, Joel. and with the indulgence of our distinguished colleagues here, I think it's also right to give chance to Attorney Galicia if he can also make a comment. And Attorney Galicia, you have heard the testimony of Guo Huaping alias Alice. She made mention that she signed this document way before she left the country. Kayo yung nadidiin dito more than anyone. And in the affidavit that we got here, kayo yung nakapirma at nakalagay po doon, and I will pound it again, subscribe and sworn before me. Narinig niyo po yung sinabi ni alias Alice, narinig niyo po yung sinabi ni Kath, ni Miss G, at ni Cheryl. Siguro marapat lamang, Attorney Galicia, na marinig po namin kayo sa pagkakataong ito. Attorney Galicia, briefly please, if you can address the question of Senator Joel. Biktima po ako. I am invoking my right against self-incrimination po. The matter has already Attorney, been please, Biktima please po don't kayo? take the track of Guo Huaping. Ang mas mabuti po ay sagutin nyo ng makatotohanan yung mga tanong namin. Please, return to the question of Senator Joel. Again, Your Honor, I'm invoking my right against self-incrimination because that will tend to incriminate against me, Your Honor. All right, SP Pro Tempore. Just one last thing, Madam Chair. All right, one last. Sabi po Senator ni Joel. Alice, alias Alice, pinirmahan niya ito way before she left the country. Sabi ni Kat, pinatawagan si Cheryl para alamin kung sino ang pwedeng abogado na papayag sa gusto nila na magnonotaryo ng isang public document. Nakita man, hindi nakita, ano man laman ng dokumento, inonotarize niya. At ang nakalagay po doon ang inyong pangalan. Muli po, Attorney Galicia, binibigyan po kayo ng Senado ng pagkakataon. You owe it to yourself, you owe it to your family, you owe it to the Filipino people. Alam niyo po ba ang mga pinagagagawa niyo when you affix your signature? Again, in the public document that's here before us, it says there's sworn, subscribed, and sworn before me. At dito ho, napatunayan na lahat na ng dokumento. Gabundok na mga testimonya, sinasabing wala na si Alice Guo. At mismong si alias Alice, sinabing pirmahan niya ito way before she left the country. Muli po, binibigyan po namin kayo ng huling pagkakataon, Attorney Galicia, para marinig ang inyong panig, Attorney Galicia. I will be, Your Honorable Senator, I'm maintaining what I declared before and the result of the executive session that we had. All right, Attorney. Senator Joel, thank you. Then, Madam Chair, we don't have any other choice but to bring out the information that was given to us before, Madam And Chair. actually, Senator Joel, Attorney Galicia, itong mga bagong facts na itinatanong din sa inyo, lumabas na po in open hearing. Hindi lamang dun sa executive session. So, may I remind you, you are obliged to respond.
You are continuing to be under oath before this committee, Attorney Galicia. Please, one Because, more Madam chance Chair, to address the question of Madam Senator Chair, Joel. it would before I appear continue my now, questions. because you're the one invoking whatever right you wanted to invoke, and we are only looking for the truth. You are now saying, Madam Chair, that you have been lying to this committee the whole time in his first appearance in this honorable committee, Madam Chair. Attorney Galicia, please, be as frank as you can be sa komiteng ito. Kasi talagang lumabas na, sinabi na ng DOJ, lumabas na sa mga findings namin, yung mga dokumento will prove, by Guo Huaping's own answer earlier, umalis siya sa bansa bago pa na-draft ng law firm ni na attorney ko yung counter affidavit at ikinabit lang ni Ms. Kath yung signature page. So, what can you say for yourself, Attorney Galicia? Your Honor, I am again maintaining the confidentiality of the executive session and I'm invoking my right against self-incrimination, Your Honor. Well, I'm very sorry to hear that, Attorney Galicia, kasi tinatanong lang sa inyo, namin ni na Senator Joel, yung mga bagay na lumabas na dito in open hearing, not anymore just in the Sa parliamentary executive session. inquiry. Sa Parliamentary inquiry before I return to Yes, Mayor my Kalugay. Senator parliamentary Joel. inquiry, Madam Chair, is with regard to the information that were divulged in the executive session, and the fact that despite the information that we have gathered here today, Madam Chair, are we not obliged to now divulge some of the information that we have gathered in the executive session? Actually, Senator Joel and colleagues, dinivulge ko na yung ilang detalye in executive session dun sa affidavit ni Kadante na pumayag ang kanilang abogado na i-bring up namin in open hearing, Niredact lang po yung ilang mga detalye para din sa personal na kaligtasan ng ating Sige po, kabayan Madam doon. Chair. I will Yes, no longer salamat, Senator I will no Joel. longer belabor the issue, and I will just pound on what Attorney Galicia made mention a while ago. Despite the overwhelming pieces of evidence, despite the overwhelming testimonies, Madam Chair, and he doesn't want to talk about his inability to perform his duties and responsibility as a lawyer, Madam Chair. I am just sorry for him, Madam Chair, and again pound what he made mention that he is also a victim. At it appears that he is a willing victim, Madam Chair. Thank you. Salamat, Senator Joel. And for the record, before I call upon the SP pro tempore, nandito nga sa Rules of Procedure, Governing Inquiries in Aid of Legislation, and I'm also beside the Majority Leader now. Senator Joel is also former Majority Leader. Andito nga po sa Rule number 11 on Executive Session and Public Hearing. Number 3, under Section 11, testimony taken or material presented in an executive session or any summary thereof shall not be made public in whole or in part unless authorized by the committee. So, pero niredact namin yung ilang mga sensitibong impormasyon kanina nung pumayag yung abogado ni Kadante na i-bring up namin in open hearing. At yun po, Attorney Galicia, ang ilan sa mga itinatanong namin sa inyo. So I have a salamat, Senator Joel. I have a, yes, Majority Leader. Siguro advice to council resource persons here, while you are aware of the rules of the Senate just mentioned by the good chairperson, attorneys present, you should be aware of the canons of professional responsibility in this jurisdiction, especially canon number 10, and I quote, "A lawyer owes candor, fairness, and good faith to the investigating body," which would mean that a lawyer, when dealing with an investigating body such as the Senate committee, a lawyer must act with truthfulness, honesty, and should not mislead the investigating officers. And this includes avoiding any falsehood, false representations, withholding information, or engaging in other deceptive tactics. Further, a lawyer shall always exert effort and consider his duty to assist in the speedy and efficient administration of justice. So, siguro at maliwanag naman yan na, just for the record, Madam Chair. Salamat, Majority Leader. SP pro tempore. Attorney Galicia, narinig mo ba yung, hindi kaya nakikinig nung nagsasalita si Senator Tolentino? Naintindihan mo? O ba tayo mo magsabi ng katotohanan? You're always invoking your right against self-incrimination. Mayor Galicia? Attorney Galicia? Wala na po akong masasabi, Your Honor. All right, Madam Chair, before we proceed to ask questions addressed to Mayor Kalugay, Ma'am G, sabi nyo, may sasakyan kayo. Kilala mo yung driver ng sasakyan? Yung nag-drive po sa akin, Your Honor. Yes po. Sino? Kasamahan ko po sa office, Your Sino? Honor. Baka hindi po ako authorized na magbanggit po ng name. Bakit Anong ikaw- pangalan ng driver nyo sa office? It's a simple question of fact, Ms. G. Bakit hindi pwede? Para sa ano na rin po nila, sa No, 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 privacy. no. Sabi Okay mo lang lang. po. Or isulat Okay po na, sa Then, oh my sabi mo God. lang kung sino. Huwag na punta tayo dumaan sa sulat-sulat pa. Sige po, Your Honor. Fact lamang anong pangalan ng driver sa opisina. Actually po, Your Honor, hindi po siya totally na driver. Kasamahan po namin sa office. Sino ba? Siya lang nagkataon na pwedeng mag-drive. Si Kier po. Sino? Kiel? Kier. Paano Kiel. pong spelling? T-I-E-R po. Kier. Yes po, Your Ah. Honor. Naka-payroll sa Bamban? Sa farm po, Your Honor. Opo. Empleyado sa Bamban? Opo, Your Honor. Empleyado. Ano Ah. pangalan? Kier? Kier po. Empleyado ng QJJ farm po, Your Honor. So, eventually, naging kasamahan nyo sa munisipyo ng Bamban? Opo, Your Am I correct? hindi po sa munisipyo, Your Honor. Saan? Sa QJJ farm po. Ha? QJJ farm, Okay, Your may Honor. kilala ka bang Pong? Wala po. Roderick Rancapolio.
Pong, ang alias, wala. Wala po, Your Honor. Na nagbabodyguard kay sa mayor nyo. Wala po, Your Honor. Hindi, papakita kayo yung picture. Wala. Wala po. Sige. Kayo ba magtatanong? Salamat, SP Pro Tempore. Isang huling tanong kina Ms. Kath at Ms. G bago ko balikan yung si Mayor Kalugay dun po sa business relationships nyo ni Guo Huaping. Huling tanong muna kina Ms. G at Ms. Kath. Anong naisip nyo nung kay Ms. Cheryl ipinagkaloob yung trabaho ng pagpapanotaryo? Inasa sa kanya. So, ibig ko bang sabihin na may tiwala si Guo Huaping kina Mayor Kalugay at Ms. Cheryl na gumawa kahit ng mali basta para sa kanya? Ms. Kath? Your Honor, hindi ko po alam. So, pero anong impression nyo nung nasa inyo na kayo naman ang nakay Guo Huaping, pero hindi sa inyo pinagawa yung pagpapanotaryo. In-instructionan pa kayo na kay Ms. Cheryl kayo magpatulong. Anong impression nyo doon? Ibig sabihin ba, mas may tiwala si Guo Huaping kina Mayor Kalugay at Ms. Cheryl gumawa ng ganyang klaseng trabaho para sa kanya? Hindi ko po alam, Your Honor. Ms. G? Personally po, Your Honor, wala din po talaga kaming knowledge, hindi din po namin alam. Kung ano lang po yung instruction, yun lang po yung sinunod po namin, Your Honor. So wala ba kayong pakiramdam na ba't hindi na lang sa inyo pinahanap yung magnonotaryo? Hindi nyo ba naisip? Bakit pinagawa pa kay Ms. Cheryl? Bago kayo sumagot, I'd like to acknowledge, salamat kayo, the presence of Minority Leader, Senator Coco. Salamat po. Yes, Ms. Kath, before I go back to Mayor Kalugay. Opo, Your Honor, yun po kasi yung first time na inutusan po ako na tawagan po si Ma'am Che regarding po sa affidavit, kaya wala po akong idea. Alright, babalikan po namin